Mga kababayan, mabuhay, mabuhay! Ako sila ng inyong tagapaghatid ng katotohanan sa hashtag #WalkWithLan sa gitna ng kasinungalingan, mga kaibigan. Okay sa gitna ng kasinungalingan. Okay, ang katotohanan ang unang dinudurog. Yan, pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Ngayon, pag-usapan natin ang isang eksena na parang pelikula ni FPJ, isang reporter harapang binara si Abalos. Kaya mo bang suspindihin si Sandro Marcos? Na ayon sa ating bubwit sa Kongreso, isang reporter ang walang takot na nag-confront kay JC Abalos, chairman ng House Ethics Committee. Bakit? Dahil sa suspension ni Kiko Barzaga, pero kahit hindi si Sandro Marcos na anak ng Pangulo at kasangkot sa ilang usapin, factual ito mga kaibigan, base sa balita mula sa Philippine Star, The Inquirer, witty lang tayo rito parang sila kay Deo Macalma sa DZRH. Ayon sa ating bubwit, ang etika sa Kongreso ay parang tsokolate, matamis sa bibig, pero masakit sa tiyan. Shoutout sa mga OFW sa United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, at syempre sa ating minamahal na Pilipinas. Kayo ang tunay na bayani, lalo na ang mga kabataan na naghahanap ng katotohanan. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan at hit ang bell para sa notifications, sumali sa membership para sa exclusive content, sama-sama tayong lumaban. At bago tayo magpatuloy mga ka-walk, check nyo ang YouTube Shopping. Bumili ng mga essentials sa Shopee o Lazada, mula sa gadgets hanggang groceries. Direkta rito sa video, suportahan ang lokal na negosyo, suportahan din ang ating channel, hashtag #WalkWithLan. Ngayon, suriin natin mga kaibigan, ang katotohanan. Si JC Abalos, ang 4-piece party list rep at ethics chair, ay nagsuspend kay Representative Kiko Barsaga dahil sa ilang ethical na issue. Ayon sa balita sa YouTube Head Start interview, pero nang tanungin ng reporter kung bakit hindi si Sandro Marcos na handang humarap sa ICI investigation, pero tila protektado, ay biglang umurong si Abalos. Parang sabi ng bubwit ang suspension ay parang traffic sa EDSA, pumipili ng dadaanan. Factual tayo mga kaibigan, sa PhilStar report noong December 3, 2025, sinabi ni Abalos na kailangan muna ng formal complaint bago suspindihin ang scandal hit lawmakers. Pero bakit ganoon? Si Sandro bilang Ilocos Norte representative ay may link sa ilang kontrobersiya tulad ng budget issues at family ties. Ay nako, ito ba ay nepotism o selective justice? Engaging tayo mga kababayan at OFWs Isipin nyo sa abroad kayo nagpapakahirap. Pero rito sa Pilipinas, ang politika ay parang telenovela, punong-puno ng twist, witty commentary. Ayon sa ating bubwit sa Malacanang, ang etika ay parang cellphone, may signal lang kapag malakas ang koneksyon. Shoutout ulit sa mga Pinoy sa Canada at Germany. Kayong nagpapadala ng remittances, kayo ang tunay na ekonomiya. Mag-subscribe na at join the membership para sa mas maraming ganitong deep dives. At hey shop sa Shopee via YouTube. Kunin ang pinakabagong phone para manood ng mas maraming videos like this. Okay, pag-usapan natin si JC Abalos bilang ethics chair. Dapat siya ang tagapag-ingat ng moralidad sa Kongreso. Pero sa live confrontation, binara siya ng reporter. Bakit hindi suspindihin si Sandro? At ang sagot, file complaint first. Parang sinabi ng bubwit ang etika ay parang loto. Kailangan ng ticket para manalo. Factual tayo mga kaibigan sa inquiry report. Si Abalos mismo ay nagsabi na gusto niyang imbestigahan ang corrupt stolons pero walang raps. Pero bakit hindi proactive? Ito ba ay dahil sa family ties? Si Abalos ay mula sa political dynasty, grandson ni dating Vice President, Talaga? Grandson ba to? Ha? Ito ay hypocrisy mga kaibigan, Si Abalos ay parang weatherman, nagsasabi ng ulan pero walang payong. Ay nako. In-depth tayo mga kaibigan. Sa kanyang background bilang 4-piece rep, dapat siya
para sa mahirap pero bakit tila pinoprotektahan ng elite? Informative para sa mga kabataan. Alamin nyo mga kabataan, ang politika ay hindi laro. Ito ay laban para sa kinabukasan. Shoutout sa Norway at Switzerland. Kayong may maayos na gobyerno, turuan nyo kami. Mag-subscribe at maging member para sa mas maraming takes tayo, konting satire. At mga OFW shop sa Lazada, bumili ng mga iba't iba, no? Sa Shopee din po para mas maunawaan ang mga ganito. Ngayon, si Sandro Marcos, anak ng ating Pangulo, representative ng Ilocos Norte, sa Daily Motion Report, handa raw siyang humarap sa investigasyon, pero bakit hindi suspindihin tulad ni Barsaga? May usapin ang budget anomalies at possible conflicts. Ayon sa ating bubwit sa Ilocos, ang suspension ay parang haircut, hindi para sa may crown Ito ay classic nepotism, parang sa mga lumang dynasty. Ang pamilya ay parang corona, walang tanggalan mga kaibigan. Okay, kayo na naghihirap abroad bakit ang mga nasa poder ay tila immune? Base sa 2025 reports ang House Ethics ay selective, protektahan ang allies. Shoutout sa Australia, Denmark, kayong may fair systems, inspire kayo mag-subscribe na mga kawok at join membership para sa mga exclusive Q&A. Shop sa Shopee kunin ang motivational merch para sa laban na ito. Okay, hambing natin si Barsaga suspendido, pero si Sandro hindi. Bakit? Dahil ba sa pangalan? Blind item mula sa ating bubuit May isang kongresista na anak ng big boss, parang superhero, walang kryptonite. Factual links sa Marcos Duterte Riff at ethics probes Ito ay korupsyon sa anyo ng favoritism. Ang kongreso ay parang cafeteria, pumipili ng menu. Shoutout sa Netherlands at UK, kayong may strong democracies. Para sa mga kabataan, ito ay lesson sa civics. Subscribe at member up para sa mas marami. Shop sa Lazada at Shopee mga kaibigan. Marami pong libro dyan at kung ano-ano pa. Sa mas malaking picture, ito ay tungkol sa Philippine politics, dynasties versus katotohanan. Tulad sa DZRH commentaries, ang lipunan ay puno ng irony. Okay? Ang katotohanan ay parang kape, mapait pero nagpapagising, Shout out sa Sweden at Canada. Kayong may transparent governments para sa mga OFWs, kayo ang boses Subscribe na mga kaibigan. Ay, nako, join membership, shop sa Shopee at saka sa mga Lazada, gadgets for activism. Mga kawok, ano ang inyong opinion? Comment down below Encourage yung mga kabataan at OFWs natin labanan ang korupsyon. Shoutout ulit sa lahat ng bansa. Mag-subscribe na, i-hit ang notification bell, i-join membership sa hashtag #WalkWithLan, hashtag Laban para sa Katotohanan, shop sa Lazada at Shopee via YouTube. Suportahan ang mga Pinoy products at mga sellers at saka siyempre, suportahan nyo na rin po ang ating channel, hashtag #WalkWithLan. Mga kababayan, salamat sa malat. Salamat ng marami sa inyong lahat sa iba't ibang bansa na mga binanggit natin, lalong-lalo na sa United States of America, Pilipinas, Canada. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan. Sama-sama nating panatilihin, nating malaya ang ating boses. Salamat po ng marami. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan. Shop now sa Shopee, Lazada, via YouTube Shopping. May mga itatagpo ako dun sa mga videos natin. 60 products po yan. Okay? Now, dun sa 60 products po na yun, kung wala po dun yung inyong mapili, ay mag-ano po kayo, mag-message lang po kayo, mag-comment lang po kayo. At we are very happy to tag that product dun sa mga susunod nating video. Okay? Hanggang sa susunod mga kaibigan, mabuhay po ang Pilipinas.